Ang storyang ito ay pinamagatang Ang Kaibigan Kong Sarhento. Episode 13. Finale by White Shadow. Simulan na natin ang kwento. Nagkamali ako sa ospital. May benda ang dalawa kong paa na parehong nakataas ng bahagya. Ganon din sa kaliwang braso at sa ulo. May mga nakakabit pang swero para masupply ng nutrients at gamot ang aking katawan. Mahapdi ang aking nararamdaman sa tuwing gumagalaw ako, lalo na sa aking mga paa. Bali at durog ang mga buto ko sa binti. Nagbalik alaala sa akin ang mga panaginip ko. Natatakot ako noon. Masakit yung nararamdaman ko ngayon. Yung panaginip ko, tama lahat. Ito na yun eh. Nangyari na. Ang dalawa kong paa na may sugat at walang tigil sa pagdurugo. Binaba ako ni Kuya Carlos sa kanyang likod. Ito pala ang kapalit. Mas mahapdi ang nararamdaman ko dito sa aking puso. Umiiyak ako pero ang kaluluwa ko lang ang nakakarinig ng aking pag-iyak. Gusto kong isipin na panaginip lang ang lahat ng ito. Isang masama at nakakatakot na bangungot na kailangan ko nang magising. Subalit, hindi ito panaginip. Ito ang katotohanan na aking kinalalagyan sa ngayon. 2 araw na pala akong walang malay. Nang ako'y magising, naroon ang aking mga magulang at si Kuya Andoy. Naikwento nila sa akin na si Sarhento daw ang nagdala sa akin dito sa ospital. Di pa naman kasi kalayuan sa kampo ang pinangyarihan ng aksidente. Nang mabalitaan sa kampo na may isang pick-up ang bumangga sa isang malaking puno, kaagad naman nagpadala ng rescue ang mga first aid team doon kasama si Kuya Carlos. Ang malungkot na balita, na-injured yung 2 kong paa. Hindi pa sigurado ng mga doktor kung makakalakad pa ba ako o hindi na. Sa kabila ng mga pangyayari, nagpasalamat ang pamilya ko kay Sarhento sa maagap na pagkakaligtas sa akin at hindi ako binawian ng buhay. Hanggang isang araw, dumalaw sa akin si Kuya Carlos. May dalang mga prutas at mga bulaklak na may nakasulat sa card na I've hungered for your touch. Get well soon, buddy. Tumulo yung luha ko nang makita ko siya. Nagkasarinlan kaming 2 sa loob ng aking ward. Humatak siya ng isang upuan at umupo sa tabi ko. Namumuuri ng kanyang mga luha sa kanyang mga mata. Masuyong hinawakan niya ang kamay ko. Rob, kamusta ka na? Pagkatapos noon, hinaplos niya ang ulo ko. Okay naman, Kuya. Salamat. Salamat sa pagligtas mo sa akin, ha? Salamat, Kuya. Pagpapasalamat ko sa kanya. Kahit medyo hirap ako sa pagsasalita. Napilit ko na ibuko ang aking bibig para makapagpasalamat sa kanya.
Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin, Rob. Tungkulin ko yun. Di ba? Ang hindi ko lang matanggap kung bakit kailangan mangyari to sa'yo. Hindi dapat sa ganitong paraan ang solusyon sa problema natin. May kasalanan din ako dito. Sana patawarin mo ako, baby ko. Patawarin mo ako, Rob. I'm sorry. Tumulo na ng tuluyan ang luha ni Kuya Carlos. Hinaplos niya ang mukha ko. Muling nakikiusap na patawarin siya. Tumango ako at pilit kong ibinigay sa kanya ang aking ngiti. Sabi ng isip ko, ayos lang po ako. Maraming salamat, Kuya. Kasi hindi mo ako tuluyang iniwan. Sa tagpong yun, umagos muli ang luha ko sa aking mga mata. Dahan-dahan niya akong niyakap at hinagkan sa pisngi. Sabay bulong niya sa akin na, aaminin ko, Rob, naging duwag ako sa nararamdaman ko sa'yo. Ang totoo niyan, mahal na mahal kita. Mahal na mahal. Higit pa sa pagiging kapatid. Mahal kita. Sobra. Patawarin mo ako kung naging duwag ako sa nararamdaman ko. Nang marinig ko yon, may kakaibang sigla akong naramdaman sa puso ko sa mga sinabi ni Kuya Carlos. Mahal din kita, Kuya. Alam mo yan. Pangako, magpapagaling ako para sa iyo at para sa pag-ibig natin. Tugon ko sa kanya noon at muli niya akong niyakap at hinalikan. Makalipas sa 1 taon, tuloy na akong gumaling. Subalit, hindi na ako makalakad. Isang wheelchair ang nagsilbing pa ako upang makakilos ng normal. Sa pagsusuri ng doktor, may tsansa pa naman akong makalakad. Kailangan nga lang ng panibagong operasyon para masuportahan ng bakal ang butong mahina na. Si Kuya Carlos naman at si Ate Riza, nagkahiwalay dahil sa pagtataksil nito kay Sargento. Sumama siya sa ibang lalaki. Hindi maalis sa kanyang paniniwala na isang discreet gay ang kanyang astig at maangas na asawa. Bago nagkahiwalay mag-asawa, ginawan pa ng dahilan ng kanyang pagtataksil na di umano bakla daw ang kanyang asawa. Kaya nagsampa si Ate Riza ng reklamo sa AFP, Code of Ethics Committee, sa kasong homosexuality. Bagkus, nabaligtad ang mga pangyayari sapagkat nagdadalang tao si Ate Riza sa ibang lalaki. Sa takot na madimanda at makulong, inatras niya ang kanyang kaso laban kay Sargento. Naging kontrobersyal ang kasong ito dahil sa gay discrimination na umiiral sa AFP organization na lalo pang nakilala si Sargento Cardenas. Sabi ng isang general na kanyang mentor, sino bang hindi magkakagusto kay Sargento Carlos? Bukod sa pagiging makisig,
gwapo at maginoo. Maging ang tunay na lalaki ay mababakla sa kanya. Isa siyang sundalong tunay na magiting. Matapang, makabayan, at mapagmahal sa kapwa na maipagmamalaki nating lahat. Nagawaran din siya ng Medal of Valor na may pensyong 20,000 kada buwan. Entitled for lifetime. Dahil sa 2 matagumpay na special mission niya, nakabili din siya na ulit ng bagong sasakyan na pinangalan niyang Karob. Kinuha mula sa aming mga pangalan, Carlos, tapos Rob. This time, brand new car na yung nabili niya. Tuwing weekend, hindi siya pumapalang dalawin ako sa amin. Namamasyal kami kahit saan gusto namin pumunta gamit yung bago niyang sasakyan. Lalo na sa magagandang tanawin ng aming lugar. Ang buong pamilya ko, tinanggap kung anong relasyon meron kami ni Kuya Carlos. Ang mahalaga, buhay ako. Maligaya at kapiling nila. Kahit minsan lang kami nagkakasama sa loob ng 1 linggo, buong araw ko naman siyang kapiling. Sa bawat sandaling magkasama kami, nararamdaman ko yung kanyang pagmamahal. Hindi man ako nakalakad sa ngayon, maligaya naman ako sa piling niya. Baby ko, kumapit ka mabuti sa likod ko ha. Aakyat tayo doon, sa banda ron, sa mas mataas pa. Talaga kuya? Buong Manila, matatanaw natin? Opo, matatanaw natin ang buong Manila. Teka, may tumitigas yata dyan sa likod ko ah. Kuya naman eh, nakakahiya. Nalalaman tuloy na tinitigasan pala ako tuwing karga mo ako sa likod mo. Huwag ka nang maingay. Naiihina nga ako eh. Ang bigat mo kasi, Rob. Tinitigisan ka na rin, Kuya Carlos? Ayan, malapit na, Rob. Ha? Malapit ka na? Malapit ka ng labasan, Kuya? Sira ka talaga. Malapit na tayo sa itaas ng bundok. Ang berde talaga ng utak mo, no? Sa wakas, narating din namin ang tuktok ng bundok na yon. Sa Norzagaray. Kitang-kita namin ang napakalawak na kapatagan. Sa ibaba na sasakupan ng buong kalakhan ng Kamaynilaan. Kung wala sa lakas ni Kuya Carlos, hindi ko mararating ang lugar na ito. Sabi pa niya sa akin, yung quote by Ralph Waldo Emerson, "If you would lift someone, you must be on higher ground." Kaya pala, dinala niya ako dito sa mataas na lugar. He wants to lift me up. Totoo po yun. Hindi niya ako pinabayaang malugmok. Sa kawalan ng pag-asa, ibinangon niya ako. Inilalayan at minahal. Hindi rin niya hinayaan na lamunin siya ng mga problema doon sa ibaba ng kanyang buhay. Kinailangan niyang maiangat ang kanyang sarili. Nagawa niya yun dahil malakas siya kaysa sa akin. Upang sa huli, ako naman ang kanyang maiangat. Tama pala ang mga sundalo sa panahon ng digmaan. Walang iwanan. Siya si Carlos Cardenas, ang kaibigan kong sarhento. Maraming salamat po sa lahat ng matyagang nagsubaybay ng aking kwento. Nawa, nakapag-ambag ako ng konting inspirasyon sa inyong mga buhay. Okay,
It's one of the best story na nabasa ko, no? From strangers to friends to lovers, lifetime partner if may say so. Sobrang ganda ng story. Very inspirational yung ending natin. Kahit na hindi na makalakad si Rob, hindi pa din siya pinabayaan ni Sargento. Masasabi ko na ang pagiging magkaibigan nila yung naging pundasyon ng kanilang relasyon. Kaya nagtagal ito at nahinog ng panahon. Since tapos na yung story ni Rob at Sargento, mag-share na kayo ng story nyo guys para yung sa inyo naman yung ma-narrate natin tapos i-upload. Yun lang at maraming salamat po sa walang sawang suporta at pakikinig. Hanggang sa muli.